So dito mga nag-aaral yung lahat mga boss, no? So meron tayong gagawin ngayon isang Samsung, 65 inches, medyo malaki po siya. Yan, tingnan nyo naman. Kaya ang problema nito, auto shut off problem. So very common sa mga Samsung, no? Na TV. Maririnig yung kanyang startup sounds. Yan, itinig nyo ba? Startup sounds niya. Tapos, ilaw yung backlight niya, then, biglang mamamatay. So, very common to, nangyayari. So, ano to? Bukas yung backlight niya. Auto shut off, so ibig sabihin yan, panel issue to. Mayroong problema sa kanyang panel, no? So, ito medyo malaki to, tapos frameless siya. Medyo mahirap buksan, no? Model niya, dito niya kanyang model sa may ilalim. Isahin natin. UA65NU 7100G. Ayan. So, buksan natin. Ito, continue tayo mga boss, no? Bali, yan, bali, tinubos po natin to. Medyo mahirap to buksan pala yung ganitong model ng Samsung. Mabihira. Masyadong mahigpit yung kapit ng kanyang lock. Ng string lock na to sa kanyang cover. So, kailangan pa rin dukutin ng flat screw to sa may ilalim para kumalas siya, no? So, hindi siya pwedeng yung gamit natin na pangkalas yung parang itutusok natin dito. Kailangan mo talaga siyang sabayan ng flat screw para sa kanyang lock para kumalas siya. So, nagawa naman natin yan. So, ito naman yung kanyang cover. Yan, lagay natin dito. So, problema nito, hirap ako sa pag-trace kung saan side yung may problema, no? Kasi itong unit na to, meron siyang feedback na naman na kinakailangan from left to right na para mag-fully operated yung ating mainboard. So, kung merong isang side na wala or maghang tayo ng isang side ng ribbon na to, so magtuloy-tuloy yung kanyang pag-andar. So, kalain mo, dito yung problema. Pero kung kabila naman, pagkabit mo tong isang side na to, yung kabilang side, tapos ito naman yung tatanggalin mo, same pa rin yung procedure niya. Magtuloy-tuloy yung kanyang ilaw ng backlight. Pero wala siyang picture kasi nga, hindi po nag-fully operated yung ating mainboard. So, parang natin nasabi kung bakit di siya nag-fully operated. Wala kasi yung supply papuntang panel, itong 15 volts na to, yan. Yan, papunta yan dito, tapos dito. Parang, ito papunta sa my left side, tapos ito na papuntang right. So, wala pong 15 volts yan. So, ibig sabihin yan, walang supply yung panel. Ibig sabihin yan, hindi po siya makapag-display. So, kung bakit nagtuloy-tuloy siya siyang pag-andar kung mawala yung isang side, kasi nga, mawala ng supply yung panel. So, wala siyang madidetect na problema or feedback. Walang madidetect na problema yung mainboard natin. Kasi hindi niya na-supplyan yung panel eh. Hindi po siya nag-fully operated, no? So, kung ikakabit mo siya, so, nag-fully operated na yung unit natin, madidetect niya yung may problema yung panel, kaya siya nagpo-protect. So, tama ba yung pag-explain natin? So, ulitin ko, yung unit na to is meron siyang feedback, no? Kinakailangan sa may panel, left and right, para mag-proliferated yung ating mainboard. Hindi po siya mag-proliferated kapag walang isang side ng panel. So, hirap i-trace kung saan side yung may problema. And, hindi ko rin tansya or hindi ko rin kabisado yung ganitong mainboard. Pagkaiba, hinanap ko yung natin, yung protect. Yun doon sana tayo short natin yung protect niya. Ipaforce ko sana natin to para malaman natin kung saan side yung may problema. Pero wala akong mahanap. Yan, wala akong mahanap dito. So, natin. Gagawin mo natin ng video, tapos pag-aralan ko yung board na to, hanapin natin yung kanyang force on para sa kanyang protect, no? Ayan, so ito yung sinundan natin is yung mga nakaraang nating repair. Ito yung pinakamalapit na side sa may diba? Sa may source. Ito yung source natin, ito yung ating level shifter. Pag-uusalit ng ating mainboard, unang dadaanan ng supply left side. Ito, medyo mahaba yung kanyang ribbon. So, ito yung pinakahuling papasukan ng supply, yung right natin. So, syempre, nag-block ako. Meron namang label ito, hindi tayo mahirapan. Meron po siyang label, ayan o. Yung CKB1 and CKB4. So, 8 pins po yan. And ito yung po yung mga bilog-bilog dyan. Ito yung kanyang label. So, bilog-bilog dito. So, ito yung BC-S1. Ito naman, ito. Tapos, HG monitor ito. So, ito yung CKB1. Dito nagsisimula yung CKB1 natin. So 1 and so 4. So, para malaman mo siya kung saan side dito sa may connecting natin, ribbon. Siyempre, mag-buzzer kayo or mag-resistance reading. Point nyo dito yung CKB1, tapos hanapin nyo dito para malaman nyo na saang pin yung clock natin or CKB natin. So, doon tayo magpa-block.
So, ginawa natin yan. Nag-block po tayo dito. So, tinest natin. Karoon pa rin yung resulta niya. Auto shut off. Sabihin yan, wala dito yung problema. Andun pala sa may kabilang side. So, hindi pala lahat ng kung saan, hindi pala lahat gano'n, no? Kung saan side yung pinakamababa or unang dadaanan ng supply, yun yung mga problema. So, kadalasan, nangyayari pero hindi lahat. So, dito pala, ito naman, sa kabilang side pala yung problema niya, dun sa pinakamahabang ribbon. Yun, no? Dito yung may problema. So, ganoon rin, yung setup natin. Ito, meron naman siyang, alam natin yung label doon, di ba? So, dito, sundan na lang natin. Mahanap din natin dito yung kanyang mga clock signal or CKB line. So, yun, meron din namang label pala sa may kabilang side. Ito, meron siyang label. Sundan mo lang yan dito, test point. Gamit yan ang resistance reading or buzzer. Hanapin mo dito kung saan siya kukonekta. So, yun nga, nahanap natin. Ito, pinlock po natin yung kanyang mga CKB line. Ito yung tape natin. Tatanggalin ko lang. Ito yung tape natin. Pinlock po natin. Kasama na yung dito. Yung iba pang supply, yung BCST, BSS, STBP, BSS2, and itong Y965. Ayan. So, yung linya na yan, dito lahat yung mga bilog na katabi ng ating CKB lines. So, bali yung block natin dito is nasa mga 14 pins, kung hindi ko nakakamali. 14 pins po yan. Then, wait, bibilangin ko lang para. So, ito pala, pati nyo tayo, 18 pins pala yung blocking natin, 18 pins. Ayan. Saktong-sakto kasi yung nakat natin para sa kanyang mga clock signal or CKB lines at mga iba pang mga supply. So, 18 pins po yan, lahat ng block natin dito. 18 pins yung blocking natin. Hindi siya 14, nagkamali ako ng bilang. So, 18 pins yung blocking natin dito sa may right side. So, babalik ko lang to tapos titest natin. Yan. So, test natin. So, nakatanggal pa rin yung natin, yung speaker. Tapos yung kanyang cover. So, yan lang natin, iangat natin ng konti para hindi malaglag yung mga natin, tinanggal natin. So, basihan natin yung kanyang backlight. Tingnan natin yung backlight. Ayun. So, di ba hindi siya napuprotect? Continue na po yung ilaw ng backlight natin. So, konting angat lang para hindi malaglag yung mga tinanggal natin dito. Ayun, kita nyo? Meron na po siyang display. Ayun, So, naka-display na po siya. So, kita nyo na display, di ba? So, test natin yung supply para dito na lang tayo sa supply kasi yung hirap iangat. Napakabigat ng unit na to. Mabigat. Meron tayong ginawa or yung service nito, 75 inches. So, napakalaki. Napakabigat rin. Mas mabigat pa dito kasi malaki yun 75 inches, no? So, wala tayong table na pagkasyan. So, doon na lang sa may floor. Sa floor na lang tayo nag-troubleshoot doon. So, ito, test natin. So, diba, meron na siyang 15 volts. Yan. Supply po yan para sa panel. Yan yung mawawala kapag nakahang yung isang side ng ating panel kasi nga meron yung ating mainboard is meron siyang feedback na kinakailangan left or right para mag-proliferated siya. Kapag nawala ng isa, hindi siya napoprotect, hindi lang siya oscillate. So, hindi siya mag-oscillate pero ilaw yung backlight. Mailaw yung backlight. Hindi na siya magpo-protect. Pero nga lang, hindi po siya mag-proliferated kasi nawalan siya ng feedback. Yun. So, babalik ko lang to tapos final testing tayo para makita natin kung wala bang problema sa may unit natin o sa may screen. Kung wala ba siyang fine lines kasi kung meron fine lines, meron pa tayong modification na gagawin. So, saglit lang at arrange lang muna natin. Pabalik natin yung mga tinanggal tapos final testing tayo. Tingnan natin yung kanyang screen. So, ito mga paps, continue po tayo, So, tingnan natin yung kanyang screen. So, meron talagang fine lines dito sa bandang right side natin kasi dito tayo na blocking Meron po siyang kunting hair lines or meron siyang fine lines. Kung ako tatanungin, okay lang naman siya. Pero iba kasi yung technician, makikita, mahalata natin yan. So, ginawa natin is, ito, kasi naka-block na po yung clock natin, di ba? Naka-block na dito, so hindi na po niya makapasok dito. So, ang gagawin natin, ginawa natin dito is,
yung kanyang mga CKB lines or clock, yung CKB 1 to 4, and pares niya na CKB B1 to CKB B4. So, yan po yung linya, pinagdudugtong po natin yan. Yan. Yan po yung connection niya. So, hindi ko lang papaklaro talaga, papakita, kasi pagkatatawagin naman ito yung spoon feeding na technician dito. So, basta, yan yung mga CKB lines natin, pinadudugtong po natin gamit tayo ng magnetic wire to ground. So, hindi tayo gumamit ng 1K resistor kasi slim lang yan ng resulta. So, connect na. Direct na tayo sa my ground. So, ito, nakikita, tinest ko kanina, inangat ko, nawala niya yung fine lines. Pinong-pino na talaga yung kanyang screen. Ayan. Tingnan nyo dito. Kita ba? Ayan o. Kanina hindi ko napakita kasi medyo mabigat. Meron ako nakita na fine lines, kunti lang naman. So, ginawa natin, pinagdudugtong natin yung clock niya para wala na talagang fine lines na makita. Ayan. So, wait. Nag-zoom pala tayo. Ayan. Ayan, wala nang fine lines, di ba? Pinong-pino na po yan mga paps. So, na tayo dito, makapag-bila tayo ng maayos. So, smooth yung gawa natin. Ayan. So, sasara ko lang to, tapos final testing tayo. Ayan. So, ayan o. Nasara na po natin yan. Then, yan. Ilagay natin dyan para sobrang kasi. Meron na yung tinanggap kanina, kaya wala nang space dito sa natin sa harap. So, meron natin yung binuksan din dito. So, ito. Final testing tayo. Power on natin. Ayan. Yun, no? So, dito yung blockade natin sa may left kasi nakaharap na. Kanina, nakatalikod yan, right? So, dito tayo banda nag-block. Then, nag-modify para mawala yung fine line. So, tingnan nyo naman. Kinis na po yan. Sobrang smooth na po ng kanyang display. Dito, walang problema kasi hindi naman natin ginalaw dito, no? So, dito yung blocking at saka modification natin. So, smooth na siya. So, punta nga tayo sa, ano? Wait. Tawag dito. Smart hub pala. So, yun na. Source. Okay. Ano yung smart hub? So, connect lang natin to sa, ano? Sa kanyang ayan, no? Sa internet natin, no? So, all goods na. Ayan. So, sa mga tsigang nanood, no? Maraming salamat sa inyo lahat. At sana kahit pa namin ako kayo listing ginawa ngayon. May God be with us always. And it's your service, Ryan Cosentec. See you in our next video. Bye-bye.